Matapos malaman ng lahat ang nangyari sa family head ng Lu clan ay nagbigay galang naman ang mga ito. Nagtanong rin si Marshall Dugo sa ating bida kung ang family head ba ang gumawa ng 5th grade array na siyang nakapalibot sa kanilang clan. Agad naman na pinagyabang ng ating bida na ang clan nga ang gumawa ng array na ito. Nagsaad din siya na kahit nasa bone tempering realm lang ang kanilang pinuno ay marami itong talento sa alchemy at arrays. Dagdag pa ng ating bida na ginawa ng kanilang pinuno ang array na ito bago siya mamatay sa laban. Nagsaad naman si Marshall Dugo na ngayon ay naintindihan na niya kung bakit maraming magagandang bagay ang nakita niya sa clan na ito. Kaya talagang nakakamangha ang kanilang family head. Nasabi rin niya na mukhang ito rin ang dahilan kung bakit siya mismo ang inutusan ng kanilang emperador upang gawin ang bagay na ito kahit na siya ilang daang libong milya ang layo niya sa lugar na ito. Ngunit nalungkot rin si Marshall Dugo dahil kahit na talentado ang family head ay hindi pa rin ito naiwasan ang kamatayan. Ngunit hindi pa rin niya may kakaila na talagang magaling ang family head kahit na sa bone tempering realm pa lang ito dahil kaya niyang gumawa ng mataas na antas ng array. Kaya nasabi na lang ni Marshall Dugo na kung buhay pa ang kanilang family head siya mismo ang mag-iimbita sa kanya na sumali sa kanilang militar bilang isang strategist. Bigla namang lumabas ang pawis sa mukha ng ating bida at kanyang naisip na mabuti na lang ay hindi niya sinabi na siya ang gumawa ng array na ito. Dahil kung nagkataon na nasabi niya ito ay tiyak na kukunin siya ni Marshall Dugo ng sapilitan upang maging sundalo. Bigla namang natigil ang pag-iisip ng ating bida nang biglang magtanong si Marshall Dugo kung sino ang mga umatake sa kanilang clan at kung gaano kalakas ang mga ito sa punto na kahit ang family head ay nasawi. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang nasabi na ito na ang hinihintay niyang sandali. Kaya agad nang umarte ang ating bida at kanyang inilarawan kung gaano kalakas ang umatake sa kanila. Nagsaad rin ng ating bida na ang kanyang hukbo ay nasa 100,000 sundalo ngunit ngayon ay halos 10,000 na lang ang mga ito dahil sa pinsala na natamo nila sa laban. Nagulat naman dito ang magkapatid dahil kahit kailan ay hindi sila nagkaroon ng ganoong bilang ng tauhan. Kaya nasabi na lang nila na talagang marunong magsinungaling si Joe Fan. Nagalit naman si Marshall Dugo nang marinig niya ito at kanyang nasabi na tutulungan niya ang mga ito upang mabigyan ng hustisya ang kanilang clan at magbigay ng kapayapaan sa kanilang imperyo. Agad naman na sumali ang dalawa at nagpapasalamat ang mga ito sa sinabi ni Marshall Dugo. Agad naman na nagsaad si Marshall Dugo na hindi nila kailangang mag-alala dahil siya na ang bahala sa mga taong nais silang guluhin, ipinangako rin niya na bibigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang clan head. Agad naman na hinawakan ni Dugo Feng si Yun Chang at kanyang sinabihan nito na maging kalmado lang muna siya. Nagsaad rin siya na parte na ngayon ng kanilang pamilya ang kapatid niya kaya ang kawalan ng katarungan na ito ay hindi nila hahayaan na lang. Bigla namang nainis ang tatlong kapatid ni Dugo Feng dahil talagang mabilis ito sa pag-arte. Balak naman na hawakan ni Dugo Feng ang kamay ni Yun Chang habang sinasabi niya na maaari na niyang iwanan ng responsibilidad na ito sa kanya. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang young miss ay bigla namang sumulpot si Joe Fan sa harapan niya at nagpasalamat ito habang hinahawakan nito ang kanyang kamay. Nadismaya naman dito si Dugo Feng ngunit dahil alam niyang wala na ang pagkakataon niya ay bigla na lamang siyang nahiya. Naging seryoso naman si Marshall Dugo at kanyang naisip na para sa kapayapaan ng kanilang imperyo at bilang godfather ni Yun Hai ay kailangan niyang bigyan ng hustisya ang pamilyang ito. Kaya agad niyang tinanong si Joe Fan kung sino ang mga sumalakay sa kanila dahil agad niyang wawasakin ang buong angkan ng mga ito gamit ang kanyang militar. Natuwa naman dito ang ating bida kaya muli siyang nagpasalamat sa sinabi ni Marshall Dugo. Naging seryoso rin siya at kanyang sinabi na ang isa sa mga umatake sa kanila ay ang Yuming Valley. Kaya ngayon ay kailangan ng umalis ni Marshall Dugo upang wasakin ang masamang pamilya na ito. Nagulat naman dito si Marshall Dugo dahil hindi niya inaasahan ito. Kaya muli niyang tinanong ang ating bida upang makumpirma kung tama nga ba ang narinig niya. Muli namang inulit ito ng ating bida na ang Yuming Valley ang umatake sa kanila. Kaya tinanong niya si Marshall Dugo kung mahirap bang kalabanin ang sect na ito para sa kanya. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Marshall Dugo at kanyang nasabi na alam niyang mahirap sumali sa laban ng 7 pamilya. Nasabi rin niya na mukhang ito nga ang dahilan kung bakit siya pinadala ng kanilang emperador dito. Dahil maliban sa kanilang 4 na pillars ay walang sinuman sa kanilang imperyo ang kayang makipaglaban sa 7 pamilya. Kaya nagtataka na lang siya kung bakit hindi ito agad sinabi ng emperador sa kanya. Kaya ngayon ay hindi niya na maaaring bawiin ang mga sinabi niya kanina. Nagtanong naman ang ating bida kung kailan aalis sila Marshall Dugo at ang kanyang militar dahil nais niyang sumama ang kanilang clan upang mag-cheer sa kanila habang winawasak nila ang Yuming Valley.
Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Marshall Dugo dahil kahit siya ay hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Ngunit bigla namang sumali sa usapan si Dugo Lin at kanyang tinanong ang ating bida kung talaga nga bang sigurado siya na Yuming Valley nga ang umatake sa kanila. Tinanong rin niya ito kung maaari ba siyang magbigay ng ebidensya tungkol dito. Ipinaliwanag rin ni Dugo Lin na isang malaking insidente ang nangyari dito ngunit alam rin niya na mahirap kalabanin ng 7 pamilya kung wala silang ebidensya. Agad naman na sumang-ayon dito si Marshall Dugo. Kaya muli niyang tinanong ang ating bida kung may ebidensya ba siya upang patunayan ang sinabi niya. Napaisip naman ang ating bida na halos lahat ng venerable at elder ay napatay na nila, kahit na ang mga katawan nito ay wala na rin kaya alam niyang wala silang mabibigay na ebidensya sa ngayon. Kaya nasabi na lang ng ating bida na mabilis tumakbo ang mga kalaban at hindi man lang ito nag-iwan ng kahit anong ebidensya. Agad naman na nagsaad si Marshall Dugo na kung ganoon ay hindi nila maaaring ipagpatuloy ang pag-atake na ito sa Yuming Valley. Ngunit bigla namang silang napatigil ng magsaad ang ating bida na may naalala siya. Agad rin niyang ipinaliwanag na kahit nakatakas ang mga kalaban ay nasa kamay pa rin nila ang family head ng Sun Clan at ang dating elder ng Lu Clan na si Kai Rong. Nagsaad rin ng ating bida na ang mga ito ay ang spy ng Yuming Valley kaya nagtanong siya kung maaari ba itong maging ebidensya nila. Ipinaliwanag naman ni Dugo Lin na ang isang spy na wala man lang kaugnayan sa mataas na opisyal ng Yuming Valley ay hindi magiging halaga kapag inilagay nila ito sa korte. Agad naman na ginamit ito ni Marshall Dugo na dahilan upang hindi matuloy ang nais ng ating bida na atakihin niya ang sect na ito. Kaya nagsaad siya na kahit nais man niya ngayon umalis upang wasakin ang clan na ito ay hindi niya magagawa ito hanggat wala silang hawak na ebidensya. Naisip rin ni Marshall Dugo na ang paglaban sa 7 pamilya ay isang malaking hakbang na kahit ang emperador ay mahihirapang gawin ito. Kaya ngayon ay huwag dapat siyang magmadali sa kanyang mga sasabihin dahil maaari itong magdulot ng digmaan. Naging seryoso naman ang ating bida dahil alam niyang gumagawa ng kahit anong rason ang matanda na ito upang hindi ito matuloy. Kaya naisip na lang niya na kailangan niyang makahanap ng ebidensya na magagamit nila upang makumbinsi ang matanda. Bigla namang natigil ang lahat nang biglang dumating si Pang Tonling sa loob. Ipinaalam rin niya na may nadiskubre ang kanilang mga tauhan na 3 ilaw na siyang naglalakbay sa itaas ng kanilang lungsod. Nagtaka naman dito si Yun Chang dahil hindi nila alam kung ano ang mga ito. Agad naman na nagmungkahi si Marshall Dugo na kailangan nilang lumabas upang tingnan kung ano ito. Matapos ang ilang sandali ay narating na rin ang lahat ang labas ng bundok at nakita nga nila ang 3 ilaw na tinutukoy ng mga bantay. Bigla namang nasabi ni Dugo Feng na ang mga ito ay messaging jade slips. Agad naman siyang inutusan ni Marshall Dugo na kailangan niyang makuha ang mga ito upang malaman nila kung kanino ito galing. Ngunit bago pa man makagalaw si Dugo Feng ay napansin naman niya ang lilang ilaw sa itaas niya. Ang ilaw na ito ay nanggaling sa ating bida matapos niyang kunin ang mga jade messaging slips na ito. Namangha naman si Dugo Feng sa ipinakita ng ating bida dahil kahit nasa bone tempering realm pa lang ito ay parang nasa heavenly realm na ang pinakita niyang bilis. Kaya nasabi na lang niya na mukhang talentado rin ang steward na ito. Agad naman na pinakinggan ng ating bida ang laman ng jade slip at napangiti na lang siya dahil ito na ang mga hinahanap niyang ebidensya. Tinawag rin niya ang atensyon ni Marshall Dugo at kanyang nasabi na mukhang may maibibigay na siya sa hinahanap niya kanina. Nakangiting sinabi rin ng ating bida na ang bagay na ito ay ang ebidensya na hinahanap niya. Agad naman na kinuha ni Marshall Dugo ang mga jade slip na ito at nagulat na lang siya nang marinig niya ang mga mensahe na nakalagay dito. Nakangiting sinabi naman ng ating bida na tama ang hula ni Marshall Dugo dahil ang laman ng jade slip na ito ay ang mensahe mula sa family head ng Yuming Valley, Pilking Hall, at Mary Woods na nagbibigay ng signal sa pag-atake ng mga elder. Nagulat naman ang 4 na general nang marinig nila ito. Agad naman na tinanong ni Joe Fan si Marshall Dugo kung sapat na ba ang ebidensya na ito. Naging seryoso naman si Marshall Dugo at naisip niyang hindi niya maaaring ibahin pa ang pag-uusap na ito dahil sa ebidensya na ito. Kaya nasabi na lang niya na sapat na ito. Ngumiti naman ang ating bida at nagtanong rin siya kung sapat na ba ito upang gumawa sila ng hakbang sa 7 pamilya. Agad naman na sinagot ito ng oo ni Marshall Dugo. Nang marinig ito ng ating bida ay agad naman niyang tinanong si Marshall Dugo kung kailan siya aatake sa Yuming Valley. Nagsaad naman si Marshall Dugo na kailangan niya pa ng pahintulot ng emperador bago siya makagawa ng galaw. Ngunit sinabihan rin niya ang ating bida at ang magkapatid na huwag silang mag-alala dahil ipapakita niya sa kanilang emperador ang ebidensya na upang mabigyan ng hustisya ang kanilang pamilya.
Natuwa naman ang ating bida nang marinig niya ito dahil alam niyang umaayon na ang lahat sa nais niyang mangyari. Ngunit nagsaad rin ang ating bida na kung maaari bang puntahan rin ni Marshall Dugo ang Mary Woods at Pilking Hall dahil ang mga ito ay kasabwat rin sa pag-atake na nangyari sa kanila. Lumabas naman ang mga pawis sa mukha ni Marshall Dugo at kanyang nasabi na kapag nilabanan nila ang mga ito ay tiyak na magkakaroon ng digmaan sa kanilang imperyo. Kaya nasabi na lang niya na kailangan niya munang ipaalam sa emperador ito. Kasabay nito ay ipinangako niya sa ating bida na ipapaliwanag niya ang lahat ng ito sa kanilang emperador at siya na ang bahala sa paggawa ng desisyon sa bagay na ito. Natuwa naman ang ating bida at kanyang nasabi na maayos na rin ito para sa kanila. Ngunit muli namang sinabihan ng ating bida si Marshall Dugo na dahil nandito na lang rin siya, may impormasyon pa siyang nais sabihin sa kanya. Nagulat naman dito si Marshall Dugo at napatanong siya kung ano ang balita na ito. Nagsaad naman si Joe Fan na ang sasabihin niya ay isang malaking impormasyon tungkol sa pamilya na siyang nag-uutos ng pag-atake na ito sa 3 pamilya. Ngunit binalaan rin niya si Marshall Dugo na sa ngayon ay wala pa siyang ebidensya upang suportahan ang impormasyon na ito. Nagulat naman si Marshall Dugo dahil hindi niya inaakala na may nagkokontrol sa 3 pamilya na ito. Kaya agad na niyang tinanong ang ating bida kung sino ang tao na ito. Nagsaad naman ang ating bida na sa antas ni Marshall Dugo ay maaaring maliit na kalaban lamang ang sasabihin niya ngunit para sa kanilang maliit na clan ay isa itong sakuna. Kaya hiniling niya na sana ay protektahan sila ni Marshall Dugo sa mga kalaban na ito. Agad naman na inutusan ni Marshall Dugo ang ating bida na sabihin na niya kung sino ang tao na ito. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang sinabi na ang pamilya na ito ay ang Regent State. Halos natigilan naman ang lahat nang marinig nila ang pangalan ng pamilya na ito. Naisip rin ni Marshall Dugo na sa tingin niya ay totoo nga ang bagay na ito. Ngunit naisip rin niya na kahit hindi siya natatakot sa pamilyang ito ay hindi niya maaaring atakihin ang Regent State gamit ang kanyang militar dahil para lamang ito sa pagprotekta sa kanilang imperyo. Alam rin niya na magdudulot ng isang civil war ang laban na ito kung sakali kaya hindi niya ito maaaring hayaan na lang. Napansin naman ng ating bida ang biglang pagtahimik ni Marshall Dugo kaya tinanong niya ito kung maayos lang ba siya. Agad naman na tumalikod si Marshall Dugo at kanyang sinabi na makakapaghintay pa naman ang isyu na ito. Kaya babalik muna siya sa kanyang kampo upang iulat ito sa kanilang emperador. Bigla namang nagtanong ang ating bida kung iniiwan na ba sila ni Marshall Dugo kahit na ipinangako niya sa kanila kanina ang pagbibigay sa kanilang pamilya ng hustisya. Nagsaad din si Yunhai na naalala rin niya ang pangako ng kanyang godfather kaya ano na ang gagawin nila. Nagsaad naman si Marshall Dugo na tulad ng sinabi niya kanina ay susundin niya ang pangako niya sa kanila. Ngunit ngayon ay kailangan niya munang pag-isipan ang bagay na ito ng mabuti. Ipinaalam rin niya sa kanila na nasa 10 milya ang layo mula dito ang kanyang kampo. Kaya maaari silang magpunta doon kung kailangan nila ng tulong. Nasabi rin niya na hanggat nandito siya ay walang sinuman sa mga kalaban nila ang gagalaw sa kanila. Kaya muli silang magkikita pagkatapos niyang iulat ang gulo na ito sa emperador. Natuwa naman ang ating bida dahil talagang naayon sa kanyang nais na resulta ang lahat. Alam rin niya na ayaw magsimula ng isang digmaan si Marshall Dugo sa 7 pamilya ngunit sa ngayon ay sigurado na ang kanilang kaligtasan. Kaya agad na niyang sinabihan ng dalawa na kailangan na nilang bumalik sa clan. Agad naman na nagtanong si Yunhai at ating bida kung kailangan na talaga niyang sumali sa army ni Marshall Dugo. Nagsaad naman ang ating bida na kailangan niyang sumali sa puwersa na ito dahil si Marshall Dugo ang kanilang God of War. Ang 4 na general rin ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Marshall Dugo kaya magiging magandang biyaya para sa kanya na makasali sa puwersa na ito. Nagtanong naman si Yunhai kung ayaw rin ba niyang sumali sa hukbo ni Marshall Dugo dahil magaling rin naman siya sa array. Nagsaad naman ang ating bida na hindi na niya kailangan ito. Ngunit dahil napansin ni Joe Fan na mukhang ayaw ng batang ito na sumali sa puwersa ni Marshall Dugo ay pinapilit niya ito. Kung nais niya bang magsanay ng 20 oras kada araw o maging sundalo. Agad naman na sinabi Yunhai na magiging sundalo siya ng imperyo na ito dahil mas ligtas ito. Sa kabilang banda ay nagpatuloy naman sa paglalakad sina Marshall Dugo. Ngunit bigla namang napatigil ang mga ito nang magsalita si Dugo Lin. Nasabi rin niya na sa tingin niya ay napaglaruan sila ng Lu clan. Naging seryoso naman si Marshall Dugo dahil kahit siya ay ito rin ang kanyang nararamdaman. Naisip rin niya na kahit nagpunta na sila sa pamilya na ito ay wala pa rin silang nakuhang impormasyon dito. Ngunit ang malala pa ay nakaroon pa siya ng isang godson at ng isang malaking responsibilidad.
Hindi rin niya maisip na ang lahat ng ito ay nangyari lamang dahil sa isang maliit na pamilya lamang. Kaya nasabi na lang ni Marshall Dugo na talagang kakaiba ang pamilya na ito. Makalipas ang isang buwan, patuloy naman ang pagpapalakas ng ating bida dahil mula nang dumating rito si Marshall Dugo ay wala pang naging galaw ang 7 pamilya. Ngunit naisip rin ng ating bida na kailangan niya pang magpalakas dahil mas magiging malakas na ang kanilang makakalaban. Ngunit bigla namang napatigil ang ating bida dahil naramdaman niya ang isang malakas na enerhiya na siyang papunta sa lungsod. Kaya napatawa na lang siya dahil ito na ang hinihintay niyang mga bisita. Nasabi rin ni Joe Fan na sa ngayon ay may sapat na siyang dahilan upang mapapunta niya dito si Marshall Dugo, kaya talagang isang magandang balita ang bagay na ito. Agad na rin na tinawag ni Joe Fan si Pang Tongling upang utusan ito. Agad naman na nagtanong si Pang Tongling kung ano ang naisiutos sa kanya ng ating bida. Nakangiting sinabi naman ng ating bida na kailangan niyang magpunta sa kampo ni Marshall Dugo upang humingi ng tulong dahil nasa panganib ang kanilang pamilya. Nagulat naman dito si Pang Tongling at kanyang natanong kung kailangan ba niyang tingnan muna kung sino ang mga kalaban na ito. Hinawakan naman ni Joe Fan ang kanyang balikat at nagsaad siya na hindi niya kailangan na maging seryoso. Ipinaliwanag rin ng ating bida na isang dahilan lamang ito upang mapapante nila ang matanda sa lungsod kaya inutusan na niya itong magmadali. Nasabi rin ng ating bida na dahil sa pagdating ng mga kalaban na ito ay mas magiging madali na lang ang kanyang plano. Kaya agad na ring umalis ang ating bida upang salubungin ang mga bisita na ito.